Regina Rosarii, ora pro nobis. Regina Rosarii, Virgin most powerful, Intercede for us. Regina Rosarii, Mother most merciful. Intercede for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the evening of that day, the first day after the Sabbath, the doors were locked where the disciples were because of their fear of the Jews. But Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Then he showed them his hands and his side. The disciples, seeing the Lord, were full of joy. Again, Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." After saying this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Those whose sins you forgive, they are forgiven. Those whose sins you retain, they are retained." Thomas, the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples told him, "We have seen the Lord." But he replied, "Until I have seen in his hands the print of the nails, and put my finger in the mark of the nails, and my hand in his side, I will not believe." 8 days later, the disciples were again inside the house, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. Stretch out your hand and put it into my side. Do not continue in your unbelief, but believe." Thomas said, "You are my Lord and my God." Jesus replied, "You believe because you see me, don't you? Happy are those who have not seen and yet have come to believe." There were many other signs that Jesus gave in the presence of his disciples, but they are not recorded in this book. These are recorded so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Believe and you will have life through his name. Brothers and sisters, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Prayer before the teacher's talk, all together. When one practices contemplation, human nature needs to experience interiority, but the ego craves to have something, aspires to know something, longs to acquire something,
until this triple desire for something dissipate. It will be very arduous for the person to reach interior freedom. This cannot be done in a day, nor in just a short practice for some time. This path of contemplation is entered into with intense effort and arrive at with discipline until it reaches a stage where it becomes a habit, a part of our daily life. We need great dedication to reach this stage. Have constancy so that the day will come when it will be easy and delightful. Good afternoon, everyone. And good afternoon po sa lahat ng mga nagjo-join sa atin online, sa lahat ng mga ROCA members all over the Philippines, mga sisters sa Regina Rica, and ang lahat ng nagjo-join sa ating online contemplative seat. We have a beautiful gospel narrative, no? Ng pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga disciples after the resurrection, sa kanyang resurrection, no? Last Sunday, itong buong chapter 20 ng Gospel ni John ay nakafocus doon sa pagkakaroon natin ng faith sa resurrected Christ, no? So, last Sunday, nakita natin, napakinggan natin yung empty tomb, di ba? Na pagpunta doon ni Mary Magdalene ay wala nang laman itong tomb ni Jesus at yung pagpapakita rin ni Jesus kay Mary Magdalene. And today, yung unang pagpapakita naman ni Jesus sa mga disciples niya, sa 12 disciples. And it happened, sabi doon sa gospel, on the evening, no? Nung gabi na yon. Pagkatapos niya magpakita kay Mary Magdalene nung umaga, ay nung gabi, nagpakita naman siya doon sa mga disciples. Kasi po, si Mary, in-announce niya sa mga disciples na mga kasama niya na I have seen the Lord, pero hindi lahat ay naniwala kaagad. Particularly si Thomas, no? Hindi siya kaagad naniwala na si Jesus ay talagang nabuhay na mag-uli. And kahit si Mary Magdalene, nung una ay, nung makita niya si Jesus, ay wala na doon sa tomb at wala na yung body, ang naisip niya, no, very human, ang naisip niya ay baka ninakaw itong katawan ni Jesus. Kaya naman si Jesus ay tinawag siya. 'Di ba? Tinawag siya at doon siya na-recognize ni Mary Magdalene na talagang nabuhay na si Jesus. At sa gospel, this is just the continuation. Sa binasa ko po kanina, medyo mahaba yung gospel at habang binabasa talagang makikita natin yung picture ng mga pangyayari doon sa gospel, no? Ma-observe natin doon yung iba-ibang reactions ng mga disciples at paano sila nagbago, no? Dahil doon sa pagpapakita ni Jesus. At nakita natin doon yung disposition ng mga disciples. Nagbago sila simula sa takot, no? From fear to joy. Kasi syempre, after nung nakita nila yung violenting pagkamatay ni Jesus, na-witness nila lahat yun, nagkaroon sila ng takot sa kanilang mga puso. Kaya nga sila ay nagtatago doon sa room. Kasi natatakot sila na baka sila naman yung isunod, being the disciples of Jesus. Nandoon yung takot, nandoon din yung pagdududa, nandoon din yung hindi na nga nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya nga, may dalawang tagasunod si Jesus, no? Mababasa din natin na si Cleopas at saka yung isang kasama niya na binanggit din ay pumunta na sa Emmaus, babalik na lang because of fear and depression siguro. Nalungkot din sila, depressed din sila, no? Ang hirap ng ganong mga emosyon na
depressed ka na, may takot ka pa, kaya nagtatago. Kaya naman ito si Jesus ay nagpakita siya doon sa upper room, doon sa room kung saan ang mga disciples niya, itong 12 ay nagtatago. At ang greetings ni Jesus ay, una, peace be with you. No? Napakaganda ng mensahe ni Jesus. Sumainyo ang kapayapaan. Walang galit sa kanyang puso dahil ang mga disciples ay in a way ay tinalikuran siya in a way. Pero talagang buong pangunawa, buong pagmamahal, buong awa at habag na ang bati niya sa mga disciples ay sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. At isa pang magandang sinabi ni Jesus doon, pagkasabi niya ng peace be with you, as the Father has sent me, so I send you. Ito yung pagbibigay ng mission sa mga disciples. Jesus already done His mission, yung mission niya na ibigay ang kanyang buhay, ialay ang kanyang buhay, at kaya naman iniiwan niya itong mission sa mga disciples. Kaya sinasabi niya, kung paanong siya ay pinadala ng kanyang ama, ay ganun din niya pinapadala itong mga disciples sa buong mundo. No? The mission is to proclaim the good news of salvation all over the world. Sabi ni Jesus, those whose sins you forgive, sabi niya dito, whose sins you forgive them, you forgive are forgiven. And those sins you retain are retained. At bago yan, sabi doon sa Ebanghelyo ay, hiningaan niya, no? He breathed the Holy Spirit. He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Diba? So yung Holy Spirit na nagbibigay buhay sa atin, nagbibigay inspiration sa atin. At kaya nga po ito rin yung basihan kung bakit meron tayong confession. Dahil yung mga kasalanan ay kailangan nating ihingi ng tawad at kailangan tayo ay patawarin. Kailangang patawarin. Kaya isa sa misyon ng mga disciples ay magbigay ng kapatawaran. They are the instrument, no? Sa panahon natin ngayon ng ating mga priest, they are the instrument para maibigay sa atin yung kapatawaran. Pero tayo, personally, bilang mga, as individual, our responsibility is also forgive us, no? Forgive ourselves sa mga kasalanan din nagagawa natin. At meron din tayong responsibility na magpatawad sa mga tao na nakakasala sa atin. At humingi din ng kapatawaran kung tayo ay nagkakasala. At dahil po sa pagpapatawad at sa paghingi ng tawad, doon talaga nagkakaroon ng ganap na kapayapaan sa ating mga puso. So napakaganda ng misyon na ibinigay ng Panginoon sa mga disciples at sa bawat isa po sa atin. Very powerful po yung pagpapatawad, yung paghingi ng tawad. At pero nga unang-una, ang papatawarin natin ay ang ating mga sarili, di ba? Hindi tayo dapat maging harsh sa ating mga sarili. Kung nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, ay minsan ang nangyayari, tayo mismo yung nag-i-scold sa sarili natin. So, para magkaroon ng kapayapaan, tayo mismo ay unang-unang magbibigay ng kapatawaran sa ating mga sarili at magbibigay ng mga kapatawaran sa mga tao na nagkakasala sa atin at hihingi ng tawad. So, ito yung parang yung shift, no? Ang nangyari sa mga disciples, nung sila ay nagtago sa upper room, lumayo sila sa mga tao. Pero ayaw ni Jesus na ganon ang mangyari sa mga disciples. Ang mission na gusto ni Jesus ay maging kasama tayo ng mga tao. Being personally with the people, no? Last Holy Week, yung mga nag-volunteer doon sa Regina Rica, talagang literally kasama tayo ng mga pilgrims na nandoon, kasama tayo ng mga tao. At yun ang mission na binigay din sa atin ng Panginoon. Hindi tayo
magtatago, hindi tayo malayo sa mga tao. Kailangan na nakikita dahil ngayon ay tayo ang representative ni Jesus, no? Representative ni Jesus para magbigay ng inspiration sa mga tao, magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkakasala sa atin, humingi ng kapatawaran sa mga nagawa natin ng kasalanan, at doon lang po magkakaroon ng tunay na kapayapaan. At kung mapapansin natin, si Thomas yung unang-una na notify na nabuhay na si Jesus. Pero siya yung skeptic. Siya yung unang-unang hindi siya pa makapaniwala. Kasi kung titinan nga natin, sinasabi din si Thomas yung masyado siyang nasaktan. Masyado siyang nasaktan nung makita niya yung mga pangyayari kay Jesus. Minsan, pag iba-iba rin yung reactions kasi po natin, pag nakikita natin na yung taong mahal natin ay nagkakaroon ng mga sufferings, no? Iba-iba yung reactions natin. Minsan, may mga tao na kapag nasasaktan, talagang lumalayo kasi hindi nila kayang makita yung pinagdadaanan ng tao. So parang ganun si Thomas. Hindi niya kayang makita yung mga sufferings na pinagdaanan ni Jesus, yung violence na pinagdaanan ni Jesus. Kaya siya yung unang-una din na lumayo, nagtago. Pero nung malaman niya na ma-announce na si Jesus ay nabuhay na uli, hindi rin siya talaga agad makapaniwala. Kasi nga, nasabi niya na hindi, maniniwala lang siya kung makita niya na ang sugat sa kamay ni Jesus at maipasok niya yung kanyang kamay, yung kanyang daliri doon sa pinagpakuan at makita niya talaga yung tinusok yung tagiliran ni Jesus. Siguro, na-imagine ko, nung makita ni Thomas yun, na pinapako si Jesus, baka nararamdaman niya yung sakit, Kasi nawi-witness niya, may mga ganun kasi parang nawi-witness niya yung sobrang violence na yun, baka nararamdaman niya halos yun, nararamdaman niya yung sakit ng pagtusok kay Jesus, kaya talagang sabi niya, hanggat di ko nakita yung butas na ito, maisuot ko ang aking daliri ay, hindi ako maniniwala na nabuhay na uli si Jesus. Kaya naman, sabi dun sa gospel, a week later, yung mga disciples, nandun pa rin sila sa room, nagtatago pa rin sila, dun siguro naging headquarter nila during that time, although nagkaroon na sila ng inspiration na si Jesus ay nabuhay nga. Actually, si Mary Magdalene, siya yung pumunta doon sa tomb, di ba? Pero yung binanggit din sa gospel, sa ebanghelyo na inunahan siya ng mga naunang pumasok talaga sa tomb, yung si Peter. Si Peter, binanggit doon sa ebanghelyo sa unang verses nitong chapter 20, si Peter, nung makita niya ng nakasalay na yung ginamit kay Jesus, pinanlatag kay Jesus, parang nagkaroon agad siya ng paniniwala na, pero tahimik lang, pero parang nagkaroon siya ng paniniwala na resurrected na nga si Jesus. Pero yung kagaya ni Thomas, hindi agad talaga siya naniwala. Kaya naman si Jesus ay, di ba, ang sabi ni Thomas doon, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok yung daliri ko doon sa butas ng kanyang kamay at naisusuot yung kanyang kamay doon sa tagiliran. Kaya naman si Jesus ay, after 8 days, a week later, nagpakita naman siya uli doon sa mga disciple for the sake of Thomas. Doon makikita natin na ang Panginoon ay pinagbibigyan yung mga kailangan natin, no? Kung ang ibang disciples, naniwala na si Thomas, hindi pa, pero pinagbigyan ni Jesus, no? Mapansin natin doon sa una, nung magpakita siya kay Mary Magdalene, tapos na-recognize siya ni Mary, na gustong hawakan ni Mary, sabi niya kaagad, do not touch me, kasi hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama sa langit. Pero mapapansin niyo dito kay Thomas, nung magpakita siya kay Thomas, sinabihan niya si Thomas na isuot mo na yung daliri mo dito sa butas ng aking kamay. At isuot mo na yung kamay, ilagay mo na yung kamay doon sa butas niya sa tagiliran, di ba? So talaga ang Panginoon po ay ibinibigay sa atin yung kailangan natin para lang ma-confirm yung
belief natin, yung paniniwala natin. At kaya sabi ni Jesus sa kanya, Thomas, put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my sides, and do not be unbelieving but believe. Ang kagustuhan ng ating Panginoon ay maniwala tayo sa Kanya. Kaya nga makikita mo yung pagkakaibig na kahit si Mary Magdalene, hindi niya pinayagang hawakan siya. Pero si Thomas, talagang ipinasuot niya pa. Nagkaroon siya ng physical na connection, no, kay Thomas para lang maniwala. Ganun po ang ating Panginoon lumalapit sa atin para magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Ang gusto niya talaga ay magtiwala tayo sa Kanya. Siya pa talaga yung bumababa sa atin, no? Siya pa yung gumagawa ng paraan para lang magtiwala tayo sa Kanya. So, kaya naman si Thomas ay nagkaroon na ng na-encourage siya, maniwala na siya kay Jesus. Anong sabi niya? My Lord and my God, no? Pero may sinabi si Jesus doon, mapalad yung mga tao na naniniwala kahit hindi nakita, no? Pero tayo din, mayroon din tayong kasabihan na to see is to believe. Pero kahit ano pa man yun, at the end of the day, ang Panginoon ay tatanggapin at tatanggapin tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kahit may pagdududa tayo sa Kanya, kasi alam niya ang mga nasa puso natin. Kahit maliit na pagtitiwala lang sa Panginoon, kahit may mga konting pagdududa ay buong puso niya tayong tatanggapin. At kaya naman po, this coming Sunday, we are celebrating also Divine Mercy Sunday. Dito natin makikita yung habag ng Panginoon, yung awa ng Panginoon sa atin. Na talagang sa Kanyang awa sa atin ng mga tao, naiintindihan niya yung ating mga pinanggagalingan, siya ang lumalapit sa atin. Siya ang nagbibigay ng paraan para tayo ay magtiwala sa Kanya. Ganon kalaki po yung pag-uunawa ng ating Panginoon sa atin. Ganon kalaki yung Kanyang awa at pagmamahal sa atin. At kaya nga si Thomas ay nagbago yung pagtitiwala niya sa Panginoon Diyos, nagbalik ang kanyang paniniwala nung maibigay yung desire ng kanyang puso na mahawakan si Jesus at mailagay ang kanyang kamay doon sa butas, doon sa kamay ni Jesus. Kaya nagkaroon siya ng conversion. So, ang inspiration ng ating ebanghelyo sa ating panahon na ito, in our context ay mag-focus tayo sa pagtitiwala, mag-focus tayo sa faith ng ating sa ating Panginoon. As Christians, especially Catholic Christians, we are called to believe in the resurrected Christ. At sa panahon natin, paano natin makikita na tayo ay nagbalik buo ang pagtitiwala sa ating resurrected Jesus? By our life. Meron bang joy sa buhay natin? Wala ba yung takot? Ang puso ba natin ay on fire sa mission na ibinibigay sa atin? Sa ating kasalukuyan, ano ba yung mission na binibigay sa atin ng Panginoon ngayon? Ano po bang mission na binibigay sa atin ng Panginoon ngayon? Sa amin, as a congregation, I believe ang mission na ibibinibigay ng ating Panginoon ay ang pag-develop ng Mariam Land. Diba? Na sa panahong ito, na bakit binigay ang mission na ma-develop ang Mariam Land? Diba? So I remember last year, during the birthday of Sister Epi, 75th birthday of Sister Epi, na bigla niyang sinabi sa amin na another mission was given, ang pag-develop ng Mariam Land. Parang sa simula ay napakalaki kasi alam natin lahat kung paano ginawa ang Regina Rica, di ba? As pilgrimage area. Parang napakalaki ng mission na binigay ng Panginoon. Pero kami lahat, nung kinausap kami ni Sister Epi, almost all of us, ay nagbigay ng support na gawin itong Mariam.
And ngayon, of course, lahat kayo, lahat po tayo ay kasama, no? Lagi sinasabi ni Sir Epi, we are in this together. We are all in this together, no? Na nangingiti si Tita Marinela kasi yung fundraising natin ngayon, yung Club Mariam 2025, talagang nakaka-inspire din po kasi dahil nga, of course, sila Tita Marinela, yung mga volunteers, sila talaga yung nagpo-promote. Pero nakakatawa, nakaka-inspire, yung mga tao na talagang willing, no? Willing na mag-support, willing na ma-develop, no? Willing na matulungan na ma-develop itong Mariam Land. So parang yun yung nagbibigay ng inspiration na nagawin talaga itong project. They are very much committed na ma-develop. Nakaka-touch. So parang every time na magto kami doon sa chapel, after ng mass, makikita mo yung mga tao na parang sa mga mata nila, makikita mo yung willingness, no, na to commit na tulungan tayo sa mission. So parang yun yung nagbibigay sa atin ng inspiration. And ano yung relevance ng project na ito sa Mindanao? So I believe unti-unti ay i-reveal yan sa atin. Ano yung meaning nitong Ano yung meaning nitong project na ito na gagawin natin na napakalaking project? Mas malaki pa sa Regina Rica. Mas malaki pa yung land, mas malaki yung Mama Mary na bubuuin. So I believe na lahat ng ito ay may relevance, no? Ano yung meaning, ano yung relevance ng pagbibigay sa atin ng Panginoon ng mission na ito. And sama-sama pa rin po tayo na gagawin itong mission. And siguro, sabi nga ni Sister Epi, our mission is to make Mama Mary known all over the Philippines and all over the world. And of course, Mama Mary is also siya din yung instrument para mapalapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. And considering na ang area kung saan itatayo si Mama Mary ay 25% Catholic at mas marami ang hindi Catholic. So ano yung mission na ibinibigay sa atin ng Panginoon ngayon na gagawin itong Mariam Land, no? I-develop itong Mariam Land sa Bukidnon. At napakarami ng pwedeng mangyari. Baka maging source ito na magkaroon ng forgiveness ang mga tao, kagaya ng mga pumupunta sa Regina Rica, maging instrument itong Mariam Land para magkaroon ng maraming conversion, magkaroon ng forgiveness. Yun naman ang gusto ni Jesus, magkaroon ng kapayapaan yung mga taong pumupunta doon, di ba? Ma-experience nila yung kapayapaan. Yun naman yung binibigay sa atin ng Panginoong Jesus. At mangyari yung kanyang sinasabi na, I have come so that you may live life to the full. Diba? So, sa lahat po ng kabahagi, ng pag-develop, simula sa Regina Rica, sa lahat ng mga pilgrims, I believe lahat yun ay na-experience, no? Yung lahat ng pinangako ng ating Panginoong Jesus. At ito pa, bago magawa ang Maria, biglang nagkaroon ng Our Lady on the Rock sa Tagum, di ba? So hindi rin plinano. And ngayon, si Sir Epi saying na magiging pilgrimage area na rin itong sa Tagum, Our Lady on the Rock, no? It will be blessed on May 28, no? Parang kasabay ng celebration ng 20th anniversary ng congregation. So, i-open na rin itong Tagum kasi I believe na marami rin talaga ang nangangailangan ng presence ng Mama Mary or maramdaman yung pagkalinga ng isang ina. Everything happens for a reason. Bakit biglang nauna pang mabuild itong Our Lady on the Rock? At ang bilis-bilis lang doon sa Tagum. So siguro talagang kailangan doon sa area na yun, kailangan ng lugar. Kailangan ng paghuhugutan, no? Paghugutan para mabuild naman yung Mariam. Kasi yung pangalan niya is Our Lady on the Rock. Di ba? Strong, very strong ang rock.
Pag rock, sinabi mong rock is strong, di ba? So sabi ko, siguro talagang nang nabuo ang Regina Rica, nauna ang ipatayo ang Mama Mary. At siya naman talaga yung talagang naging intercessor natin, yung nag-intercede sa atin para mabuo ang Regina Rica. Yun, naisip ko lang ngayon, parang yung Our Lady on the Rock, siya naman ang magiging strength natin sa pagbubuo nitong Mariam sa Bukidnon. So ngayon na binabalikan natin itong mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Binabalikan natin yung mga story, yung narratives ng mga story ng buhay, simula sa pagkabata, sa kamatayan, sa ministries ni Jesus, at ngayon sa kanyang muling pagkabuhay, sa pagtupad ng kanyang pangako sa atin, at sa mga pinapakita niyang karakter, sa mga pinapakita niya na nakikita natin na karakter ng Panginoon na punong-puno ng awa at ng habag sa atin ng mga tao, punong-puno ng pangunawa, di ba? Sa akin, very touching yung encounter nito sa kanya, kung paano niyang pinapakita yung pagmamahal niya sa atin. Talagang gagawin niya ang lahat para maniwala tayo. Siya ang gagawa ng paraan para maging malapit talaga tayo sa kanya. Ngayon ay binibigay sa atin ng ating gospel ang inspiration uli na manatili sa pananampalataya na ito. At dadalhin niya natin sa ating mga pamilya, dadalhin sa inyo pong mga pamilya para magpatuloy ito. Magbigay ng inspirasyon uli sa inyong mga anak, kasi syempre sa inyong mga apo, hindi lang mananatili sa atin, kaming mga sisters, sa aming mga kapamilya din, sa aking mga pamangkin. Yun isang mission natin, kahit magsimula lang sa ating mga pamilya na ito yung mensahe ng Panginoon. Ito yung mission, Yung binigay na mission sa mga disciples more than 2,000 years ago, yan pa rin po yung mission na pinagpapatuloy ng bawat isa sa atin. Ngayon na nagkakaroon tayo ng opportunity na mapakinggan itong narratives ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, meron din tayong responsibility na ipagpatuloy. Lahat tayo ay sinisend ng Panginoon para ipagpatuloy itong kanyang mabuting balita. And I believe kung paano ang Regina Rica ay nakapag-touch ng milyon-milyon na mga tao, milyon-milyon na buhay ng mga tao, ganun din ang nakikita ko na mangyayari po sa atin, sa Mariam, Sa Mariam. So, milyon-milyon ding mga tao ang magkakaroon ng inspirasyon, magkakaroon ng strength, na magbigay ng kapatawaran, at magkakaroon ng peaceful life, magkakaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso, Kung titingnan natin babalikan natin yung story, paano ba nagkaroon ng Maria? Nagsimula yun sa tragedy sa Masara, di ba? So, gano'n naman, nagkaroon ng tragedy sa Masara, kaya nasabi sa Epi na kailangan ng isang ina na magpoprotekta sa Mindanao. At siguro, ng isang ina na maglalapit sa kanyang anak na si Jesus. Amen. Ngayon po, we'll have a moment of peace in our hearts as we listen and sing the song, the short sacred song of Sister Epi.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please all stand.